Hi guys, narito ang ika-92 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sabi ni Niel Lee, Sister Yuyan, hindi mo dapat siya sisihin. Patuloy ang pagkain ng damit ng goddess ang maliit na ibon. Sabi ni Niel Lee, ang iyong palda ay gawa ng enerhiya ng batas. Kinakain lang niya ang kapangyarihan ng batas. Habang masaya ang maliit na ibon. Sinisipsip niya ang enerhiya ng batas simula nang ipanganak siya. Tila nabubuhay ang lalaking ito sa enerhiya ng batas. Napapikit na lang ang goddess. Sabi ni Niel Lee, maliit na tao, hindi ka dapat basta-basta pamunit ng damit ng isang babae. Naiintindihan mo ba? Tumango ang maliit na ibon. Hehe, napakatalino mo. Tumingin sa paligid ang maliit na ibon. Bigla siyang may nakita. Tumingin ito sa Diyosa. Nakatingin ito sa damit ng Diyosa. Masaya ito habang ginagalaw niya ang kanyang maliliit na pakpak. Pinagpawisan ang goddess. Sabi takip nito sa kanyang suot. Sabi ni Niel Lee, ang lalaking ito ay tila hindi maintindihan. Wala akong magagawa. Sister, dapat kang magsuot ng normal na palda sa hinaharap. Sabi ng goddess, isang normal na palda, hindi ba masisira iyon pagkatapos ng isang labanan? Sabi ni Niel Lee, pagkatapos ay magsuot ka ng dalawa. Magsuot ka ng ordinaryong palda at mag-iingat ka ng isa pang gawa ng enerhiya ng batas. Naglakad ang maliit na ibon. May naramdaman siya, bigla siyang natuwa sa kanyang nakita. Nagliliyab na apoy na gawa ng enerhiya ng batas. Agad niyang ibinuka ang kanyang tuka. Sabay humigop ito. Hinihigop niya ang mga apoy na gawa ng batas. Sobrang dami ng apoy sa itaas ng maliit na ibon at tuloy-tuloy ito sa paghigop. Napanganga ang ating bida sa gulat. Konti na lang ang apoy na hinihigop ng maliit na ibon. Lumobo na ang tiyan ng maliit na ibon. Naubos lahat ang apoy. Sabi ni Niel Lee, hindi ko nararamdaman ang itim na apoy. Sa buong ikalimang palapag na ito, sabi ni Niel Lee, walang paraan, sabi ng goddess, kinain ng lalaking ito ang lahat ng itim na apoy na narito. Gamulong ng maliit na ibon sa kabusugan nito. Sabi ni Niel Lee, ang maliit na lalaking ito ay isang halimaw na sumisipsip ng lahat ng uri ng enerhiya ng batas. Napakakatakot na siya mula nang ipanganak. Ano kaya ang magiging hitsura niya sa hinaharap? Paano natin siya haharapin? Patuloy ang pagulong ng maliit na ibon papunta sa ating bida. Kinuskos ng maliit na ibon ang kanyang ulo sa ating bida. Sabi ni Niel Lee, kalimutan mo na, dahan-dahan natin siyang babaguhin. Nakatulog na ang maliit na ibon. Anong klaseng halimaw ba ang bagong silang na nilalang na iyon? Para magkaroon ng ganoong lakas, nakikinig lang ang master ng Netherrealm. Sabi ng master ng Netherrealm, hindi ko pa nakikita ang nilalang na ito. Natatakot ako na hindi ito isang halimaw, kundi isang espiritu ng halimaw. Espiritu ng halimaw, sinaunang linya ng dugo. Natatakot ako na ang mga espiritu ng halimaw lamang ang magkakaroon ng ganoong lakas. Ang isang espiritu ng halimaw ay dapat na makilala ang kanyang Panginoon pagkatapos mapisa at magkaroon ng mga koneksyon sa kanya, na nagtatatag ng isang koneksyon sa kaluluwa sa kanyang Panginoon. Ang mga espiritu ng halimaw ay tapat, at hindi kailanman nagtataksil. Ang swerte ng lalaking ito ay walang kapantay. Kahit na tayo ay hindi makakahanap ng isang mababang antas na espiritu ng halimaw. Sabi ni Niel Lee, espiritu ba ito ng halimaw? Sa isip ni Niel Lee, nagpalaki rin ako ng espiritu ng halimaw sa nakaraang buhay. Kapag napisa ito, magkakaroon ito ng hindi masisira na koneksyon sa kaluluwa sa kanyang Panginoon. Ngunit nararamdaman ko lamang ang isang malabong koneksyon sa pagitan natin. Sabi ni Niel Lee, tila hindi ka lang isang simpleng espiritu ng halimaw. Nakikinig lang ang maliit na ibon sa ating bida. Sabi ni Niel Lee, haha, tila mayroon kang napakataas na espiritual na karunungan. Mula ngayon ay tatawagan kitang Jindan. Jindan, sabi ng goddess. Paano ko sasabihin ito sa kanya?
Maaaring kakaiba ang tunog nito. Sabi ni Niali. Ha! Sabi ng goddess. Anuman ang tawag mo sa kanya. Sana ay hindi mo nasubukang kainin ang aking palda. Habang masaya si Jindan. Sabi ni Niali. Dapat mong tigilan ang pang-aasar sa kanya. Well, Sister Yuyan, akyat na tayo sa ika-6 na palapag. Sabi ng goddess. Well, dahil wala ng mga itim na apoy. Hindi na tayo makakapagsasanay dito. Sabi ni Niali, ang mga itim na apoy sa ika-6 na palapag ay dapat na pambihira. Kaya, naniniwala ako na ang Demon Lord ay hindi nang ahas na gawin ang anumang bagay sa atin. Lumingon ang ating bida sa likod. Kinakaway ni Jindan ang kanyang 2 pakpak. Sabi ni Niali, ano, sinusundan mo ako? Gumawa ng hand sign ang ating bida. Fair na. May lumabas na aura na kulay puti sa daliri ng ating bida. Pinalutang nito si Jindan. Sabi ni Niali, ang lalaking ito ay nag-uugoy ng kanyang mga paa, at iniisip na naglalakad siya sa kanyang sarili. Haha, ipinakitang hagdanan paakyat sa ika-6 na palapag. Ito ba ang ika-6 na palapag? Ano ang nangyayari? Wala na ang Demon Lord. Tila ito ay isang ilusyon. Ilusyon. Sabi ni Niali, nararamdaman mo ba ito, Sister Yuyan? Sabi ng goddess, well, sa malawak na espasyong ito, mayroong hindi mabilang na makapangyarihang aura na nag-uusig sa atin. Sabi ni Niali, well, talagang nagkakapula-pula ang aking balat. Sino ang nagmamalasakit? Hanggat naiintindihan ko ang estado ng pag-iisip ng Anata, malalagpasan ko ang pagsubok. Ang tindi ng mga itim na apoy dito ay itinutulak ako sa aking mga hangganan. Magsasanay ka, magbabantay ako. Okay, ipinakita ang hagdanan. Habang may natutulog si Jindan, sa isip ng ating bida, nasa hangganan na ako ng pagbasag sa estado ng pag-iisip ng Anata, sa huling palapag. Nakakaawa na naistorbo ako nang maramdaman kong napisa ang gintong itlog at tumigil. Kailangan ko lang hanapin muli ang pakiramdam na iyon. Makikita ang ating bida na naglalabas ng kulay gintong aura. Makikita ang soul ocean ng ating bida. Habang nasa loob nito ang puno na lumalaki dito. Nagre-react ang bunga. Nararamdaman ito ng ating bida. Patuloy ang ating bida sa kanyang pagsasanay habang pinagpapawisan sa init. Habang nagsasanay ang ating bida, may mabilis na papalapit sa kanya. Ang kawalang hangganan ay walang simula ay walang katapusan. Kulay asul na aura, mabilis na papunta sa ating bida. Nakalapit na ito sa ating bida. Naramdaman na niya ito, tumama na ito sa soul ocean ng ating bida. Ang asul na aura ay naghugis tao at tumawa ito. Sa isip ng ating bida, ang kaluluwang ito ay sinusubukang pumasok sa aking kaharian ng kaluluwa. At puno ito ng pagkauhaw sa dugo, ang panauhing ito ay hindi maganda. Sabi ng asul na kaluluwa. Sa wakas ay nakilala ko ang isa pang tagapagmana. Pagkatapos na maipit sa lugar na ito sa loob ng napakaraming taon, sa wakas ay makakaalis ako at magkakaroon ng pagkakataon na makita muli ang araw. Habang naghahanda ito ng pag-atake, umatake na ito sa ating bida. Sa isip ng ating bida, isa pang tagapagmana ni Emperor Kungming. Ang lalaking ito ay agresibong umaatake sa aking dagat ng kaluluwa. Gusto niyang angkinan ang aking katawan. Talagang minamaliit ako ng lalaking ito. Nag-react ang soul ocean ng ating bida. Nagulat ang kulay asul na kaluluwa. Ang light, dark, death law ay lumabas sa soul ocean ng ating bida. Nag-form ito ng tatsulok. Sabay atake ng napakatindi. Biglang dumipensa ang asul na kaluluwa. Sabi ng asul na kaluluwa. Kaya alam mo kung paano paliitin ang iyong dagat ng kaluluwa. At kaya mo ring gamitin ang enerhiya ng batas upang labanan ako. Talagang may kakayahan ka sa murang edad. Gayunpaman, imposible pa ring pigilan mo ako sa pag-angkin sa iyong katawan. Sumigaw ang na parang meron itong gagawin sa kanyang katawan. Naghiwalay sa ilang parte ang kalaban. Mabilis na papunta sa ating bida.
Sabi ng ating bida, upang hatiin ang iyong kaluluwa sa ilang mga landas upang umiwas sa mga pag-atake ng aking enerhiya ng batas. Talagang mahirap harapin ang lalaking ito. Nahuli ang anino ng panda na demonyo. Nagsama ulit ang naghiwalay na katawan ng kalaban. Bigla itong napahinto. Sabi ng kalaban, saan ba nanggaling ang batang ito? Para magkaroon ng mga kaalaman sa tatlong uri ng enerhiya ng batas. At para ma-fuse sa dalawang espiritu ng halimaw. Sumigaw ang food panda, sabay atake nito sa kalaban. Ang anino at food panda ay nakikipaglaban. Makikita na nagre-react ang soul sea ng ating bida. Sa isip ng ating bida, ang kaluluwang ito ay napakalakas. Parang dinudurog ang aking dagat ng kaluluwa. Tumawa ang kalaban, habang nakikipaglaban sa dalawang espiritu ng ating bida. Sabi ng kalaban, ang katawan na ito ay mas maganda kaysa sa aking inaasahan. Makikitang perutama na ang food panda. Sabi ng kalaban, kung ganoon, mula ngayon, ang katawan na ito ay magiging akin, kung yan. Matandang unggoy, lumabas ka sa aking kaharian ng kaluluwa ngayon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Magiging bastos ka sa akin. Masyado mong minamaliit ang iyong sarili. Kahit na ako ay isang labi lamang ng kaluluwa, higit pa sa sapat ako upang harapin ka. May naramdaman ang ating bida. Nag-react ang kanyang espada. Pasensya na, mga kaibigan. Kailangan kong hiramin ang soul force ng lahat upang gawin ang sibat na ito. Soul formation. Makikita ang dami ng nagawa ng ating bida na mga sibat na guwawa sa aura. Hindi ko inakala na ang iyong control sa iyong soul force ay umabot sa ganoong kamanghamanghang antas. Ang ginawang mga sibat ng ating bida pati na rin ang kalaban ay malapit ng magtagpo sa isa't isa. Habang sobrang lakas ng paggalaw ng soul sea ng ating bida, tumutulo ang kanyang pawis habang nararamdaman niya ito. Nagtataka ang Diyosa sa kanyang nakikita sa ating bida. Sabi ng goddess, ang enerhiya ng batas na nakapalibot sa iyong katawan ay nasa kaguluhan. May mali ba sa iyong pagsasanay? Pinagmasdan ng goddess ang ating bida. Paano ito naging ganito? Habang patuloy pa rin ang paglalaban sa loob ng soul ocean ng ating bida. Nakikipagsabayan pa rin ang food panda. Sa isip ni Nieli, ang aking kaluluwa ay hindi kasing laki ng kanya, ngunit kung magpapatuloy ito ng ganito. Natatakot ako na matatalo ako. Mayroon bang ibang paraan dito? Ang aking dagat ng kaluluwa. Iyon ang isa pang paraan. Natatakot ako rito mismo. Nagkaroon ng lamat ang soul sea ng ating bida. Lumabas ang puno mula rito. Gulat na reaksyon ng kalaban. Wow, ano ba ang bagay na ito? Umatake ang kalaban sa puno. Pero baliwala lang ito. Ang puno naman ang umatake ng mabilis. Nabalutan agad ng mga ugat ang katawan ng kalaban. Habang di na siya makagalaw. Sumigaw sa sakit ang kalaban. Ang mahabang baging na ito ay talagang sinusubukang sipsipin ang enerhiya mula sa akin. Hindi maganda. Sa ganitong bilis ay masisipsip ako ng malinis. Dahan-dahan nang nababalutan ng mga ugat ang kalaban. Wala na. Mukhang susuko na lang ako sa pagkuha ng katawan na ito. Nakaalis ang kalaban at mabilis itong lumilipad papalayo. Mabilis na lumilipad ang kalaban para makatakas ito. Nakalabas na siya sa ating bida. Medyo nakalayo na rin. Sabi ni Nieli, saan sa tingin mo pupunta ka? Umatake ang ating bida. Humabol ito sa kalaban. Sabi ng kalaban, damn it, talagang hinahabol niya ako. Bigla itong may napansin sa kanyang harapan. Nakita niya ang goddess. Sabi ng kalaban, may solusyon ako. Mabilis itong patungo sa goddess. Sabi ng goddess, Nieli, tulungan mo ako. Hinabol din ang goddess ang kalaban. Biglang nagulat ang goddess. Pumasok sa ulo niya ang kalaban. Natigilan ang goddess. Dahan-dahan na itong nawawalan ng malay. Bumabagsak na ito ng dahan-dahan. Sabi ng ating bida, hindi maganda iyon. Sabay pagsalo niya sa goddess. Ang kaluluwang ito ay dapat na may hindi kapani-paniwalang buhay ng pagsasanay.
Kaya si Sister Yuyan ay hindi ang kanyang kalaban. Kailangan kong pumasok at tulungan siya. Dali-daling nag-inject ang ating bida ng kanyang kaluluwa sa goddess. Mabilis siyang pumupunta sa core. Ang kaluluwa ni Yuyan ay humihina. Tumatawa ang kalaban habang nakikipaglaban sa goddess. Sabi ng kalaban, hindi ko inakala na mahuhulog ako ng ganito kababa. Para kailanganin pang agawin ang katawan ng isang babae. Hindi na maiiwasan, nagkaroon ako ng malubhang pinsala mula sa baging na iyon. Kaya kung hindi ako makahanap ng bagong katawan sa lalong madaling panahon, maaari akong mamatay. Pumunta ka sa impyerno. Nakita ito ng goddess. Biglang may umatake sa kalaban. May napansin ang kalaban mula sa itaas. Mabilis na papalapit ang ating bida. Sabi ni Nieli, Goddess, magtulungan tayo at harapin siya. Tinamaan ng sunod-sunod ang kalaban. Sabi ng kalaban, buwisit na batang ito, bakit ka palaging nakaharang sa aking daan? Kung mabubuhay ulit ako, tiyak na pipolayan ko ang iyong katawan at dudurugin ang iyong mga buto. Sabi ng ating bida, huwag mong ang isipin iyon. Sabay umatake ang dalawa, papalapit na ang pag-atake ng dalawa sa kalaban. Nakita ito ng kalaban, bigla itong ngumiti. Sabi nito, gusto mo akong pigilan, hindi ganoon kadali. Tumawa ang kalaban habang nag-transform ito sa mas maliit pa. Dumaan ito sa gilid ng ulo ng ating bida. Sabi ni Nieli, hindi maganda iyon. Tinamaan nito ang goddess. Sabi ng ating bida, talagang pinasabog niya ang kanyang sariling kaluluwa diretso sa ulo ni Sister Yuyan. Sa ganitong paraan, imposible para sa akin na tulungan siya. Mula ngayon, magiging labanan na ito na paglalabanan lamang ng dalawa sa kanila. Sa isipan ng Diyosa, habang nakatayo ang Diyosa, dahan-dahan nawawala ang apoy nito. Sa isip ng ating bida, ang aura ng kaluluwa ni Kung Yan ay lumalakas. Habang ang kaluluwa ni Sister Yuyan ay humihina. Malapit na itong mawala, habang pinagmamasdan ng ating bida ang goddess. Ang pisikal nitong katawan ay pinagpapawisan. Habang nakapikit ito, nagbalik sa kanyang mga alaala. Ano ang nangyari? Ang mga alaalang ito, ipinakita ang nag-alaga sa kanya. Hanggang sa kanyang paglaki, ang mortal na emosyon ay bumalik. Tumawa ang kalaban. Ang mortal na emosyon ay talagang walang silbi. Ang iyong kaluluwa ay malapit ng lubos na lamunin ng akin. Ano ang silbi ng pag-alala sa mga alaalang ito? Sabi ng ating bida. Napakasama. Ang kaluluwa ni Sister Yuyan ay dahan-dahan humihina ang apoy ng Diyosa. Tumawa ang kalaban. Konti na lang at muling mabubuhay ako. Hindi pa rin nawawala ang maliit na parte ng apoy ng goddess. Sabi ng kalaban, mayroong isang bagay sa kanyang kaluluwa. Ito ay apoy. Nagtaka ang kalaban. Bigla na lang bumugso ang napakalakas na apoy. Sa sobrang lakas ay tinamaan ang kalaban. Sigaw ng kalaban. Ikaw ay isang. Tuluyan ng natupok sa apoy ng Diyosa ang kalaban. Bumalik na sa dating anyo ang Diyosa. Habang nakaharap ang ating bida sa goddess. Sabi niya, mainit. Editor, oo nga. Biglang bumalik na sila sa pisikal na mundo. Sabi ng ating bida, ano ang nangyayari? Hindi makahinga ang goddess. Dahil sa hinlalaki ng ating bida, pinagpawisan ng matindi ang goddess. Sa isip ng ating bida, siya ba si Kung Yan o si Sister Yuyan ngayon? Namula ang goddess. Napansin ito ng ating bida. Sabi ng goddess, bitawan mo ako, ngayon. Sabi ng ating bida, ano? Sa isip niya, ang pakiramdam na ito, dapat si Sister Yuyan ito, ngunit medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Tanong ng ating bida, ayos ka lang? Kumusta naman ang kaluluwa? Sabi ng goddess, ang kaluluwang iyon ay sinunog ng aking mga apoy ng buhay. Ayos na ngayon. Sabi ng ating bida, oo nga, naramdaman ko rin ang pagkasunog ng kaluluwang iyon. Magpapatuloy ako sa aking pagsasanay. Pagsang-ayon ng goddess, habang napahinga ito ng malalim. Sa isip ng goddess, tila hindi ako mula sa mundong ito. Paano ang aking karanasan sa buhay?
Saan ang aking pinagmulan? Pagkatapos kong mabawi ang aking pinakamataas na lakas, aalis ako sa mundong ito upang hanapin ang aking pinagmulan. Kung may natitira pang dapat kong alalahanin, ito ay si Bo. Iniisip ko kung anong taas ang kanyang mararating sa hinaharap. Pagkatapos ng 3 magkakasunod na araw ng pagsasanay, sa wakas ay nakapasok si Neely sa estado ng pag-iisip ng anata, sa parehong oras. Black Tower, 7th floor. Makikita ang Demon Lord na patuloy ang pagsasanay. Habang nagsasanay ang Demon Lord, ito ay kaluluwa ng kapalaran. Napakaganda, nakapasok na ako sa kaharian ng kapalaran sa langit. Sabay bumuga siya ng matinding apoy. Makikita ang lakas ng apoy. Habang dahan-dahan nababawasan ang laki ng tiyan ng Demon Lord, tuluyan na itong bumalik sa dati. Napangiti ang Demon Lord. Ang ika-10 araw, inilabas na lahat ng nasa loob ng tower. Ganun din ang ating bida. Lumapag sila sa kulay berdeng lupa. Tapos na ba? Nasaan tayo? Nagsidat-ingan na rin ang iba pagkatapos ng ating bida. Sabi ng ating bida, "Hoy, narito na ang lahat." Sabay tawag ni Ninger sa kanya. Sabi ng ating bida, "Tila lahat tayo ay nakapasa sa pagsubok." May nagsalita, "Neely, Ninger, nakita ito ng ating bida. Ito pala si Xiao Yu." Sabi nito, "Magkita ulit tayo." Sabay tawa nito. Ang laki ng mata ng ating bida. "Xiao Yu," tanong ni Ninger, "bakit ka nandito?" Sabi ni Neely, "Hindi kita nakitang kumuha ng pagsubok." Sabi ni Xiao Yu, "Itanong mo na lang ang iyong mga katanungan mamaya." Dumating na rin sina Kang Ning, Muye at si Huawo. May napansin ang ating bida. Sa iba pang mga dumating. Ito ang Demon Lord. Hindi inaasahan, napakaraming napakamalakas na eksperto dito sa Underworld. Lahat ay nasa kaharian ng kapalaran sa langit. Sa isip ng ating bida, malamang isa sa kanila ang Panginoon ng Netherworld. Sa madaling salita, sa isip ng Demon Lord. Pagkatapos maghintay ng napakatagal, sa wakas ay makakapunta na ako sa Draconic Ruins Realm. Habang ipinakita ang Master ng Netherrealm. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.